Sasagutin natin ang dalawang tanong dito. First question is, anong araw ba ang Sabbath? At kailangan ba nating i-observe yan? Second question is, anong araw ba dapat tayo magsimba to praise and worship God? Now, sagutin natin yung first question. Anong araw ang Sabbath? Sabado yan. Hindi yan linggo at hindi magbabago yan. Now, should we observe it? Hindi tayo obligated or required na i-observe ang Sabbath. Napakalinaw po dito sa Isaiah 56 verse 6. Sabi po dito, also the sons of the foreigner who join themselves to the Lord to serve Him and to love the name of the Lord, to His servants, everyone who keeps from defiling the Sabbath and hold fast my covenant. Napakalinaw, pakinggan pa po natin. Sabbath. Lilinawin ko lang, ang Sabbath is the day of rest. Baka kasi yung iba dyan akala ang Sabbath ay ang araw ng pagpunta sa simbahan to praise and worship God. Hindi po, wala pong sinasabi ang Bible na ganon. Sabbath is a law na ibinigay ng Diyos specific para sa nation ng Israel. Nabanggit ni Moses yan sa Deuteronomy 5 verse 15. Sabi niya, dati kayong alipin sa Egypt, ngunit niligtas kayo ng Diyos. Kaya ngayon, inuutos niya sa inyo na sundin ang Sabbath. Ang Sabbath ay parte ng law of sin and death, yung Old Covenant. Again, Naging parte ng death and sin ang Sabbath. Ito nga yung kautusan ng Diyos Sa Exodus 20 verse 8, ito yung pagkasabi, remember the Sabbath day to keep it holy. Hanggang basahin natin hanggang 11 wala namang binabanggit dito na kasama to sa death and sin. So tandaan natin, it is a law of God. Kasama to sa Ten Commandments. Tuloy pa po natin. makinig kayo, ang Sabbath ay parte ng law of sin and death. Kasama dyan yung 613 laws, yung pagtatato, pagkain ng baboy, paggugupit ng buhok, pag-aahit ng balbas, at marami pang iba. But we are not under the old covenant or under the law of sin and death. We are now under the new covenant of Christ, the law of spirit. Diba? Yung isa, law of sin and death. Yung isa, law of spirit. That's the reason why Jesus came and fulfill the law. Not abolish, ha? Makinig kayo. Fulfill, hindi abolish. Kasi walang sino man ang kaya i-keep lahat ng law na yan. Kasi for sure ako, may mga legalistic na naman dyan sa comment section na sasabihin, hindi, required tayo gawin yan kasi kapag hindi mo ginawa yan, mapupunta ka sa impyerno. It just show na they don't really know who Jesus is and they don't understand what Jesus did on that cross. Kaya sabi sa Bible, lahat ng nagre-rely sa law ay under curse. Again, ang Sabbath day ay binigay para sa nation ng Israel, hindi sa church. Kanino ba binigay ang Sabbath? Alamin nga natin dito sa Ezekiel chapter 20 verse 12. Moreover, I also give them my Sabbath to be a sign between them and me, that they might know that I am Lord who sanctified them. Napakalinaw. Tingnan pa po natin. And remember, we are the church. We are the body of Christ. Because of Christ, we are free from the bondage of the law because the Holy Spirit lives in us. Hindi tayo obligated or required. Pero sabi ni Apostle Paul, tayong mga Christian na ang magde-decide kung i-observe natin ang Sabbath. Sabi sa Colossians 2 verse 16, so don't let anyone condemn you for what you eat or drink, or for not celebrating certain holy days or new moon ceremonies or Sabbaths. For these rules are only shadows of the reality yet to come. And Christ Himself is that reality. So it's a matter of conviction na yan ng Holy Spirit sa'yo. Sabi sa Romans 14 verse 5. In the same way, some think one day is more holy than another day, while others think every day is alike. You should each be fully convinced that whichever day you choose is acceptable. That's very clear. Now, sagutin natin yung second question. Anong araw ba dapat magpunta ng simbahan to praise and worship God? Historically and biblically speaking, yung mga early Christians, nagagather sila to worship God first day of the week. Wala naman po binabanggit mga kapatid, mga kaibigan, na sinabi ni Paul na ang first day of the week ay araw ng pagsamba. Ito nga po yung ginamit niyang talata first day of the week. 20 verse 7 ng Acts. Now, on the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul, ready to depart the next day, spoke to them and continued his message until midnight. Wala po tayong mababasa na ito na po yung araw ng pamamahinga o araw ng pagsamba. Patuloy po natin. Ano yung first day of the week? Sunday, linggo.
Again, yung Sabbath is 7th day of the week, which is Sabado. At marami tayong makikitang passages sa Bible na first day of the week ang normal meeting ng mga early Christians to worship and praise God. Yung first day of the week, araw ng pagsamba. Basahin nga natin kung anong ginawa nila Maria ng mga disipulo sa araw ng linggo, ng pagkabuhay ni Kristo. Dito po sa Mateo 28, versikulo 1. Now, after the Sabbath, as the first day of the week began to dawn, Mary Magdalene and other Mary to see the tomb. Wala po sa church, nasa libingan. Sundan pa po natin. Wala kang makikita dito na dapat mag-gather, mag-fellowship, mag-worship ng Sabbath day or Sabado. Walang mabasa. Alamin nga natin dito sa Acts chapter 16 verse 13. Ito yung sabi, "And on the Sabbath day, we went out of the city to the riverside, where prayer was want to be made." We sit down. Napakalinaw. May mababasa pala. Pakinggan pa po natin. Pero Sunday lang ba dapat talaga i-honor at i-worship si God? No. Malinaw sa Bible na we should worship God every single day. They worship together at the temple each day, met in homes for the Lord's Supper, and shared their meals with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. See, day by day, every day, each day, meaning any day of the week, not just Saturday or Sunday. Alamin nga po natin mga kapatid, mga kaibigan, sabi niya ay wala na daw yung Sabat. Dito po sa Isaiah 66 verse 22 to 23. Mga kapatid, mga kaibigan, sa bagong langit at bagong lupa, ito po yung pagkasabi, "For as new heaven and new earth, which is I will make shall remain before me, says the Lord, so shall descendant and your name remain. And it shall come to pass that from one new moon to another, and from Sabbath to another, all flesh shall come to worship before me, says the Lord." So, meron pa rin palang Sabat sa langit. Magandang araw and God bless.